Okay guys, meron tayong 2 hectares na lupa dito sa atin, sa Liti po. So tinaniman po natin ito ng niyog. Ang tanong dito, magkano ba yung kinikita natin? So baka natanong niyo mga kaibigan na gusto niyo mag-invest ng niyogan, magtanim ng niyog. So magkano bang kinikita ng mga farmers ng nagtatanim ng niyog sa mga planters ng niyog mga kaibigan sa 2 hektarya po yung lupain natin. So sa 2 hektarya pong lupain natin mga kaibigan, pumasok po ito sa 400 kapuno ng niyog. So meron tayong 400 kapuno ng niyog mga kaibigan. So hindi pa yung kasali sa mga maliliit na niyog na tinanim natin, kagaya na sa likod ko. So ngayon mga kaibigan, nasa 400 na puno ng niyog. So pag sinasaka to sila lahat, in every 3 months, meron tayong ma-harvest na nasa 6,000, so 7,000 pieces na bunga ng niyog mga kaibigan. So, kung convert natin yan per kilo, is abot yan siguro ng 2,000 per kilo, 2,000 kilo or 1,500 kilos yung net na ng kopra na, maging kopra na po yan mga kaibigan at i-deliver na po natin yan doon sa bayan. So, itong 2,000 kilos mga kaibigan, makukuha natin dito sa ating niyugan. Ngayon po ay yung price mo ngayon is 54. Medyo malaki po yun ngayon mga kaibigan. Sa 1,000, meron kang 54,000 na kinikita mo. Sa 2,000, meron kang 108,000 na kinikita mo. Kung meron kang niyugan mga kaibigan. So medyo malaki talaga dahil ito ay passive income. Hindi ka kailangang magtatry, hindi ka kailangang araw-araw na nandun ka sa farm mo dahil pwede mo yang puntahan na lang in every 3 months, every 2 months para ma-check mo kung ano ng kalagayan ng mga niyog nyo mga kaibigan, baka ninakaw na yung ng kapitbahay. So ngayon, papakita ko sa inyo magkano bang ginagasto natin sa mga sohol po natin, pambayad ng mga magsasaka ng niyog dahil inaakyat po ito, tapos kinukuha, iniipon at tinatapa doon sa ating tinatawag na landahan. Landahan po yung tawag namin natin dito sa Liti dahil ako ay isang probinsyano mga kaibigan. So, mabot ng 16 pesos per kilo yung salary natin, yung bayad natin. So, kung umabot ng 1,000 kilo, so 16,000 yung bayad natin sa mga workers. So, kung umabot mga kaibigan ng 2,000 kilo, is 32,000 yung bayad natin sa mga workers. So, ngayon, magkano ba yung net income natin? Sa 2,000 kilos mga kaibigan, sigurado mayroon tayong net income na mga 60 to 70,000 yung net income natin. Hindi na masama yun mga kaibigan dahil passive income yun at talagang dadating yun in every 3 months po mga kaibigan. So what if mayroon kang 5 hectares, 10 hectares na lupain, taniman mo na yan ng niyog mga kaibigan, mag-invest ka na, pero umabot pa ka ng 8 months, 8 years to 10 years bago ka makaka-harvest, depende sa lupain na tinataniman mo. So ito sa likod ko mga kaibigan, hindi pa ito namumunga ng mga niyog, yan itong mga maliit. Yan o. Hindi pa yan namumunga mga kaibigan at nasa 8 to 10 years na po yan, yung mga tanim natin. Pero yung iba, nag-umpisa na pong mag-sprout yung bunga niya. So, yung advice ko sa inyo mga kaibigan, kung mayroon kayong lupain na hindi nyo na tinaniman ng gulay, hindi na kayo nagsasaka, hindi nyo na ginawang farm, walang nakatiwangwang lang, so taniman nyo na yan ng niyog para hindi po sa alkansi po at sayang naman yung bawat taon na lumipas na wala po kayong income sa lupain dyan. So yan, maraming salamat po mga kaibigan, more power at maraming pera po dito sa probinsya. At kumpara po natin sa tatrabaho po tayo sa isang private na company at saka tayo ay maging isang farmer. So mas para sa akin, mas maganda talaga maging isang farmers mga kaibigan. Shalom po at mabuhay po kayong lahat.